guys, ang ganda talaga dito sa Tanay. Tanay Rizal. Ba talaga sa Marilaki. Dito mga gar. Puntang ano yan? Sumulong. Napakaganda dito sa Tanay Rizal. Teka. Tanay? Marilaki? Parang may mali. Napapaisip ka na din ba kung saan to? Eh kung ganun, sumama ka na sa ride adventure ko. Tara! Nag-explore kami sa Bicol for 3 days and 2 nights at talagang man super ang naging experience namin. In this 3-part video, papakita ko sa inyo ang mga magandang lugar na aming napuntahan, ang ruta at ang itinerary na aking binuo. Susubukan nating bumuo ng isang sulit adventure sa loob ng 3 araw. Kasama ang mga kaibigang ating niyaya para sa adventure na ito, tutuklasin natin ang itinatagong ganda ng probinsya ng Bicolandia. At para sa second day ng aming Bicol Ride Adventure, dadalihin namin ang excitement papunta sa sentro at puso ng Bicolandia, ang Albay. After nga namin mag-enjoy sa napakagandang dagat ng Siruma at mamangha sa napakagandang tanawin ng kanilang Siruma View Deck, nagdesisyon kaming ipagpatuloy ang aming pag-explore dito sa lugar ng Siruma. At kung di mo pa napapanood ang first part ng 3-part video na ito, isi-share ko na lang yung link sa description sa ibaba. Ang itinerary nga namin for today, puntahan yung isa pang sikat na destination dito sa lugar ng Siruma. Kung tawagin nila ito ay Daldagon Peak. After nga namin mag-pack up sa Cocochi Beach Club, sinimulan na namin yung 17 km na ride papunta sa Daldagon Peak. Sa pangalan pa lang niyang Daldagon Peak, alam na alam mo nang mahirap yung daan papunta dito sa lugar na to. At habang papalapit nga kami ng papalapit dun sa pinakalugar ng Daldagon Peak, pahirap na rin ang pahirap yung kalsadang aming dinadaanan. Bahala ka pre, bahala ka dyan pre. Pre, ano? Ayun na, ako naman ang sakripisyong to palagi. Paalala lang sa mga nagbabalak ding umakyat dito sa Daldagon Peak. As you can see mga paps, ang hirap talaga ng daan. Lalo na sa sitwasyon namin dito kasi umulan nung gabi bago yung pagpunta namin kinabukasan. Kaya makikita nyo sa daan namin maputik. Yan ang lalong mas nagpapahirap sa aming pag-akyat. Sila dumadaan. Hindi ata sila dyan dumadaan pre. Parang pwede dyan. Iikot nila yun dun pre. Tara, ito dito. Siyempre dapat magaling ka mag-solve ng mga puzzle dito pre. Putang ina mo, maputik. Maputik din. Dito nga pahirap na ng pahirap yung daan. Hindi na rin namin malaman kung saan ba talaga ang daanan kasi ang daming mga footprints, ang daming mga marka ng gulong na pwedeng daanan pero lahat maputik. Ayun. Hanggang sa meron nang dumating na isang delivery truck na tinuruan kami kung saan pwedeng dumaan at kakayanin ng aming mga motor. Dito nga nagdesisyon na si Harold na magbaba na ng OBR. Pati rin ako, nag-decide na akong ibaba yung aking angkas. Ilang beses namin itong ginawa hanggang sa makarating kami ng Daldagon Peak. Paputol-putol kung saan yung mga lugar na talagang alam namin lulubog yung mga motor namin sa putik. Dami na! Kailangan mo na natin bumaba. Sawa. Tago muna yan dyan. Saan naman si Jojo? Ha? Pagkinaanap si Jojo.
Dito nga ilang beses lumubog yung aking motor sa putikan. At kung meron man akong natutunan at maipapayo sa inyo na may balak umakyat dito, naisip ko dapat hindi masyadong mabigat yung bitbitin nyo. Kung maaari, OBR lang ang kasama. Magano yata eh. At habang papalapit nga kami ng papalapit sa Daldagon Peak, pataas na rin ang pataas yung kalsadang aming dinadaanan. Sobrang hirap, kaya masasuggest ko lang dapat nakakondisyon ng mga motor nyo sa akyatan kung pupunta kayo sa lugar na to. Dito nga abot tanaw na namin yung pinakatuktok ng Daldagon Peak. Ngunit sa kasamaang palad nangangamoy na rin yung mga lining namin, kaya nag-decide na kaming mula dito i-drop na ang aming mga backride at palakarin na lang pataas. Mahirap na desisyon pero kailangan. Inaamin ko na nagulat talaga ako sa hirap ng terrain na aming dinaanan paakyat. Although nag-research naman ako bago namin to pinuntahan, iba pa rin talaga pag nandun ka na sa sitwasyon na yun. Pero tingin ko ang pinaka-factor dito yung dami ng aming mga bitbiting gamit na talaga namang nakapagdagdag hirap sa pag-akyat. Pero meron nga tayong kasabihan na difficult roads may lead you to beautiful places. At talaga namang namangha kami sa ganda ng paligid at scenery ng Daldagon Peak. Ang taas, grabe. At para ipakita nga ang ganda ng Marilake, ng Daldagon Peak pala, kayo na ang humusga mga paps. Oh guys, ang ganda talaga dito sa Tanay. Tanay, Rizal. Ito talaga sa Marilake. Dito mga gar. Puntang ano yan? Sumulong. Napakaganda dito sa Tanay Rizal. Huwag naman dyan, sawa. Sobrang na-enjoy nga namin yung place na to. Sobrang lakas ng hangin, napakaganda ng view. Kita mo ang 360 degrees surrounding view ng Siruma. Talaga namang super sulit ang pagod. Isa ito sa mga most difficult pero memorable places na nabisita ko. At talaga namang sobrang tatatakto sa mga riding experience ko. Pero sabi nga nila, all good things must come to an end. So syempre, kailangan na rin namin umalis.
Ingat ka. After nga ng super thrilling adventure namin sa Daldagon Peak, we decided to continue our journey for the day. Medyo napasarap nga kami doon sa Daldagon Peak kaya inabot na kami ng hapon bago nakaalis. Well, parte ng biyahe, ganun talaga pag nag-e-enjoy. Hindi mo na mamalayan ng oras. Ang huling stop nga namin for today's itinerary is going to Albay. Dito, meron kaming pupuntahang isang napakaganda at napakasikat na tourist destination and campsite sa Albay. Ang pangalan niya ay Kitwinan Ranch. This well-known campsite is situated at Camalig, Albay in Bicol. At ang layo naman ito mula sa Daldagon Peak na aming huling pinuntahan is around 156 kilometers. So that explains why medyo nagmamadali na kami pagbaba ng Daldagon Peak kasi ayaw sana namin abutan ng dilim. Fast forward na nga sa mga nangyaring kaganapan ginabi na nga kami talaga sa daan at hindi na namin kinaya. Nahabulin pa yung liwanag sa daan. And after a few stopover and konting pahinga sa wakas, nakarating na rin kami sa Kitwinan Ranch. Medyo madilim na nga nung dumating kami pero sa looks pa lang ng place na ito alam na namin na bukas ng umaga may magandang tanawin kami madadatnan. At para dyan abangan nyo nga ang part 3 ng aming Bicol Ride Adventure para sa isa na namang sulit at exciting na ride adventure. At kung nagustuhan mo naman ang video can I get a like, comment, and share mo na rin sa mga kaibigan mo. Don't forget to subscribe na rin para lagi kang updated sa ating mga adventures. So paano guys? Kita kits! I'll see you on the road.